President Aquino sees the solution of the Mindanao power problem before his term ends. Vica de Guzman with the full story. As the election day is fast approaching, the floor hits the candidates who are running. Issues are thrown against one another, to which some of the arguments are even drawn from their personal fights. And the issue on power crisis in Mindanao is just among the big issues that the national and local officials face. And on the President's visit at General Santos City last Saturday, mayoral candidate Darlene Custodio clarified the issue. Naging tahimik ako nitong nakarang buwan dahil tinatrabaho po namin ang agarang solusyon sa problema ng brownout. Sa tulong po ng Mindanao Development Authority, tahimik tayong nakikipag-usap sa mga power producers upang magkaroon ng 15 megawatts na dagdag na kuryente. Sa loob ng linggong ito, mararanasan natin ang kaunting ginhawa dahil mababawasan ang tagal ng brown dito sa ating syudad. She spoke as President Benigno S. Aquino III, together with the Team Pinoy, visited Gensan for its campaign. Meanwhile, President Aquino also gave his comments on the issue. He said that building a baseload power plant will take 3 to 5 years. Baka dapat umpisahan natin ang usapan natin sa kuryente. No? At mapunta na rin tayo sa eleksyon. Okay. Yung pag nagtayo ho ng yung tinatawag na baseload plant, yung bang tuloy-tuloy tumatakbo, hindi naman ho tayo pwedeng pumunta sa Ace Hardware. No? Pairam nga na, bibili nga ako ng 100 megawatts na generator. No? At pakitayo na rin nyo dito sa bakanting lot ito. Hindi po ganun kadali yun. No? Pag tinayo po yung planta, umaabot ng between 3 to 5 years. No? At maraming prosesong dadaanan. Environmental compliance certificate. No? May mga public consultations. Maraming proseso yan. Ang investment kada megawatt, $2 million ang tinataya. He added that what is more important is that as the time goes by, slowly more energy will be supplied in Mindanao. Thus, in the year 2016, this will no longer be a problem of our country. Okay. Ngayon, siyempre bad news. Alam natin kulang ang kuryente sa Mindanao. Sinasabi namin po sa inyo, no, yun totoo. Hindi ko po ugali talaga mambola. Pwede ko naman sabihin tulad ng iba dyan, ihalal nyo ko, ayos na yan. Pero alam ko naman pong 3 taon mo bubuuin yung planta, bola yun. No? Maayos po ang problemang yan. Minimum po, hindi naman po minimum, pero pinakapangit ng sitwasyon. 2015 po, yung Aboitiz sa power plant, about 200 plus megawatts, online na po yan. Malaki ang ibabawas na sa ating pong problema sa kakulangan ng kuryente. Pero ang pinaka-importante po dyan, tuloy-tuloy na po yung mga ginagawa ngayon. Mas kinawa sa pwesto, padagdag ng patagdag ang kuryente ng Mindanao. Ang pagkaintindi ko po, 2015, hindi na natin ito problema. No? At 2017, sobra-sobra na po ang inyong kuryente. For People's Television, Vicky de Guzman.